Hello, good morning po. Manda na po tayo sa ating pananambahan sa umagang ito. Maaari na po tayong lumagay sa diwa ng pagsamba. Tawag sa pagsamba. May kumaan. Okay. Tayo po'y magsitayo. Tawag sa pagsamba, makikita po natin sa awit, Kabanata 14, talata 2. Ganito po ang sinasaad. Ang Diyos na si Yahweh mula sa itaas, tayo minamasdan at sinisiyasat. Mayroon pa kaya sa sangmaliwanag na mga matinong sa Kanya'y hahanap. Tawag sa pagsamba. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mong aking kasalanan.
Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Hello. Pakilakas, Kuya Will. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, simula na naman po ng Sunday. Ang bilis po ng panahon. At alam niyo po ba kung anong date ngayon? August 7. August 4. Yan, August 4 pala ngayon. So, ang bilis ng panahon, no? Next month is September na. So, pasalamat natin sa Panginoon yung isang buwan muli na binigay sa atin ng Panginoon upang magsama-sama tayo. At lahat tayo ay pagpasalamat natin dahil masigla tayo. Amen? Yan yung sigla na binigay ng Panginoon, kalakasan na binigay ng Panginoon, ay ipagkaloob natin yan. So, sa umagang ito, sabayan nyo kami sa pag-awit habang kinakanta yung kaibigan. Kumusta ka na? Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Come on, church! Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong gising. Amen. Yeah. Yan. Sige po, patuloy nating papurihan ng ating Panginoon. William, pwede pakilakas ng konti. Pwede pa pakilakas ng konti. Okay po. Yan, sa umagang ito, hilingin natin sa Panginoon kung ano yung mga prayer natin. Ayan, sa umagang ito, kaya tayo nandito upang tayo ay sumamba. Amen? So, kalimutan muna natin yung mga problema. Unahin natin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ang siyang tutulong sa atin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen?
We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Come on, church. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. Come on. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Jesus. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Come on! God is here, God is here, God is here, He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, we reveal. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Yan sa umagang ito, Panginoon, napakasarap magpuri ng sama-sama, Panginoon. Nararamdaman namin kapag presensya mo, Panginoon, na nandito, Panginoon. Lord, yung lakas namin, Panginoon, ay lagi namin ibibigay sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa pagbabantay mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin, sa panahon na kailangan ka namin, Panginoon. Salamat sa mga panalangin, Panginoon, sa pagliligtas mo, Panginoon, sa amin. Lord, sa umagang ito, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, ay ingatan mo kami, Panginoon, at makasama ka namin sa ayong pagsamba, Panginoon, sa umagang ito. Yes, Lord.
Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Come on, church, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Hilingin natin sa Panginoon kung ano yung nais nating ipanalangin sa Kanya. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa lahat ng panahon ay Kanya tayong iningatan at Kanyang iniligtas. Ano man ang nais ng ating puso, ipanalangin natin sa Panginoon. Yes, Lord. Dinggin mo po ang aming panalangin, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, ang aming lalapitan at ang aming tagapagligtas. At isisigaw namin, Panginoon, sa buong mundo kung paano mo kami niligtas, Panginoon.
Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Lord, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Amen. Tayo po'y magsitayo. Santo, 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 Diyos na maalam, Ikaw ngayon aming pinapurihan. Santo, 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 Diyos na maalam, Ikaw nga'yo'y aming pinapupurihan. Kabanal-banalan, makapangyarihan, Diyos na tatlong personang marangal. Santo, 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 sa'yo nag-aalay at nananambahan ang lahat ng banal. Kerubin at serapin ay nagluluhuran sa pagsamba sa iyo walang hanggan. Santo, 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 kahit di mamasdan ng makasalanang tao na dirimlan, ang kaluwalhatian mo at kabanalan, puspos pag-ibig at kalinisan. Santo, 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 Diyos dinadakila ng tanang likha mo sa langit at lupa.
kabanal-banalan, mahabaging luba, Diyos na tatlong personang dakila. Amen. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang pinagkaloob nyo ng panibagong kalakasan upang kami ay makadalo sa inyong sambahan. Nawang ang iyong banal na espiritu ang manguna po sa umagang ito hanggang matapos po ang aming sambahan. Kayo rin po ang muna sa amin magsasalita sa araw na ito, si Pastor Moises. Bigyan niyo po siya ng maliwanag na mensahe upang aming maramdaman ang inyong presensya, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Dalangin namin, O Diyos ay dinggin, kapayapaan mo'y aming tanggapin. Amen. Tayo po'y magsiupo. Sagutang pagbasa, makikita po sa Epeso, Kabanata 4, talata 1 hanggang 16. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging magpapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Pagmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang espiritu, tulad ng isang pag-asa ng kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Isang Diyos, Ama nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa ating nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. At binigyan niya ng ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ebanghilista, at ang iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo ang Iglesia. Hanggang makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siya nating lahat. Tayo pong lahat, Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. At may papurihan at ang anak at ang diwang banal, pag-aari walang hanggan, nang una at ngayon man
Dako po tayo sa awit at panalangin para sa mga bata. Yun po, salamat sa Panginoon. Ating pong paluhurin ang mga bata at atin po silang ipapanalangin. Tinatawagan po yung mga ibang bata dyan na nasa upuan pa po. Tatawagan si Kuya Jonathan at atin po silang ipagpipray. Papatungan po ng kamay ni Deaconess Risa at ni Kuya Jonathan ang mga bata. Hinihilingan ko pong tumayo ang congregation
extend natin yung blessing sa mga batang ito, ang future ng ating iglesia. Tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay ng mga batang ito na kung saan nagpapaalala sa bawat isa sa amin na kami rin ay naging minsan ay tulad sa mga batang ito. At dahil doon ay naramdaman namin yung iyong presensya, yung iyong kadakilaan at kinalinga mo kami, Panginoon. We pray sa mga batang ito na lubos nilang maunawaan ang salita ng Panginoon na tinatanggap nila buhat sa iyong mga lingkod. Patuloy niyo po silang pagpalain, palakihin ang may banal na pagkatakot sa iyo at patuloy na maramdaman yung iyong presensya sa kanilang mga buhay. At nawa ang lahat ng kanilang napakikinggan ay matanim sa kanilang murang isipan at hanggang sa paglaki nila ay hindi na kailanman nila makakalimutan. Salamat po sa buhay ng mga batang ito. Ganon din po sa kanilang mga magulang at ganon din po sa kanilang mga tagapagturo. Patuloy niyo po silang pagpalain. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Tayo po'y dadako sa ating paghahandog for our building pan. Tinatawagan ko po si Ka Eli at si Brother Perdi para. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Uwitin po natin ng doksoloya. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Nagpupuri kami at nagpapasalamat, Dakilang Diyos, sa mga kaloob na ito ng iyong mga anak bilang tanda ng kanilang patuloy na pagtatapat sa iyo para sa pagawain ng iyong iglesia. We pray, Panginoon, sa mga kaloob na ito, nawa ikaw ang magpatuloy na magpalago at magparami nito upang matugunan ang lahat ng pagawain ng iyong iglesia. Salamat po sa buhay ng bawat isang mga anak na nagkakaloob. Patuloy niyo po silang pagpalain at maging kagalakan sa bawat isa sa kanila ang magkaloob sapagkat ito ang inihayag mo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po'y dadako tayo sa unang pagbasa ng ating banal na kasulatan. Makikita po natin sa 2 Samuel,
Kabanata 11, talata 26. Ganito po ang sinasaad. Samantalang ipinagpatuloy ni Joab ang pagsalakay at handanan niyang pasukin ang Raba, punong lungsod ng mga Ammonita. At sa ikalawang Samuel, kabanata 12, talata 13. Ganito po ang nasasaad. May anak na lalaki si David, ang mga ngalay Absalom. May napakagandang kapatid, itong babae na ang ngalay na may Tamar. Tinubuan ng pag-ibig sa kanya si Amnon, isa ring anak na lalaki ni David. Ang lahat po ay tumaya para sa pagbasa ng Ebanghelyo o sa ating kalawang pagbasa rather na makikita sa Efeso chapter 5 verses sa 15 po tayo hanggang 20. Ganito po ang sinasabi, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno na ng kasamaan ang daigdig na ito. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. At sa huli, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagpala ang Iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang mga dakilang salita. Ating awitin ang tugon. Ang ay pagkain ng aking kaluluwa, ilaw ng buhay ko't kalakasan, laging nagbibigay
Po ay handa po natin ating mga sarili upang makinig po ng ating mensahe ng buhay na dadalhin po ni Pastor Moises Alermo. Good morning po. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos dahil muli ay narito tayo upang patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Ngayon po ay ang unang linggo ng Agosto. Tunay nga na napakabilis ng panahon at salamat sa Diyos sapagkat patuloy siyang nagbibigay sa bawat isa sa atin ng kalakasan at ng buhay na nagmumula sa ating Panginoon. So ang ating pong mensahe sa umagang ito ay may pamagat na ang buhay na ipinagkatiwala ng Diyos. Tayo po ay manalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga pong pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito dahil ikaw ay tapat na Diyos na tumawag sa amin. Bayaan mo na minsan pa ikaw ay bumaba sa bawat isa sa amin, maramdaman namin ang iyong presensya, mahayag sa amin ang iyong kadakilaan sa pamamagitan ng iyong abang lingkod na magiging instrumento ng iyong mga dakilang salita. At nawa ang lalabas sa aking labi ay tanging magmumula lamang sa iyo at magiging kalakasan ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin. Amen. So ngayong pong buwan ng September ay sineselebrate natin ang August. Tinitingnan ko lang kung nakikinig kayo. Parang gusto ko na kaagad mag-bear, no? So ngayong pong buwan ng August ay sineselebrate natin ang Stewardship Month. At kapag Stewardship Month, mga kapatid, ay nagpapaalala sa bawat isa sa atin na tayong lahat ay katiwala ng Panginoon. Amen po ba? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, kayo o tayo ay katiwala ng Diyos. Kaya dapat tayong maging mabuting katiwala. So, dapat tayong maging mabuting katiwala. So, ano po ba? Parang wala. Wala po, nawala. So, stewardship, mga kapatid, ay managing God's gift to us. So, ito po ay tayo po ay pinagkatiwalaan ng lahat sa atin. Wala naman po tayong pwedeng ipagmalaki sa kanyang harapan. Kaya naman dapat nating gamitin ng responsable ang ating buhay sa Panginoon. So stewardship, ang sabi po dito, the careful and responsible management of the conducting, supervising, of managing of something, especially the careful and responsible management of something instructed to one's care, stewardship of natural resources. So, lahat ang sa atin ay buhat sa Diyos. Amen po ba? Kaya, ano ang dapat nating gawin? Dapat natin itong gamitin na ayon sa kapurihan at karangalan ng ating Panginoon. Sige po, next slide. Wala po pala. Sabi po sa biblical word view of stewardship can be consciously defined as utilizing and managing of resources God provides for the glory of God and the betterment of His creation. The central essence of biblical worldview, stewardship, is managing everything God bring into the believer's life in a manner that honors God. So, kaya nga mga kapatid,
dapat nating pagbutihin, dapat nating talagang gamitin na naayon sa kalooban ng Panginoon kung ano man yung lahat sa bawat isa sa atin. Kung ano man yung lahat sa bawat isa sa atin ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng ating Panginoon. At isa sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay ang ating buhay. So, stewardship of life. So, paano ba natin ginagamit ang ating buhay na hiram sa atin ng Panginoon? Ito po yung bibigyan natin ng diin sa umagang ito. Isang pagkakatiwala ang ating buhay. Sige po, next slide. Isang pagkakatiwala ang ating buhay. So, stewardship of life. So, yung ating buhay na hiram sa atin ng Panginoon. Kaya naman dapat nating ayusin yung ating mga buhay. Dapat nating ayusin ang ating buhay dahil ito ay pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Darating yung time na tayo ay magsusulit sa Kanya at tatanungin niya tayo kung paano. Saan ba natin ginamit? Saan ba natin, ano ba yung ginawa natin nung tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito? Ano yung purpose ng ating buhay? Katulad kanina sa aming Sunday School, doon sa Ebanghelyo sa umagang ito, lumapit kay Jesus, yung mga tao, maraming lumalapit sa Kanya. Ngunit ano ba yung purpose nila? Lumalapit lamang sila dahil sa Kanyang mga himala. Lumalapit lamang siya dahil sa pagkain na ipinagkaloob niya doon sa feeding of 5,000. Ang wika ng ating Panginoon, siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, kinakailangan pinipid natin yung ating spiritual life. So balikan natin ang ating topic, stewardship of life. Sige po, next slide. So, ang sabi po dyan, all of our life is stewardship. We do not own everything. God owns everything. Ang buhay natin mismo ay hindi sa atin. Ito ay hiram natin sa Diyos. Kung kaya't dapat natin itong pamahalaan na naayon sa Kanyang kalooban. So, kumusta po yung ating buhay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon? Napapamahalaan po ba natin ng maayos? Doon po sa Ebanghelyo, tinapik doon yung pagkain. Di ba, anong mangyayari sa atin kapag hindi tayo kumakain? Tayo ay manghihina, tayo ay mamamatay. Kaya nga marami mga bata ngayon ang nagkakasakit dahil sa malnutrisyon. Walang sapat na sustansya yung pinapakain sa kanila, kaya madali silang kapitan ng sakit. So ganun din sa atin bilang mga mananampalataya. Kinakailangan pakainin natin ang ating spiritual body upang ito ay maging malakas. Nakahandang gumawa para sa kapurihan ng ating Panginoon. Sige po, next slide. So sabi po sa unang Korinto chapter 6 verse 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang ating Panginoon. Mga kapatid, napakaganda po ng verse na ito na kung saan ipinapakita sa bawat isa sa atin na ang ating sarili, ang ating buhay ay hindi talagang sa atin. Tayo ay binili ng Panginoon o ng Diyos
sa isang halaga. At ang pinangbayad niya sa bawat isa sa atin ay ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya naman ngayon, tayo na ay mahalaga sa harapan ng Panginoon dahil doon nagkaroon tayo ng halaga. Hindi dahil tayo ay mamahalin. Nagkaroon tayo ng halaga dahil binili tayo ng Panginoong Diyos at ang kanyang ipinambayad sa bawat isa sa atin ay ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya yung buhay natin ay mahalaga sa Diyos. Amen po ba? Kaya ayusin nyo yung buhay nyo. Amen? Ayusin natin yung buhay natin dahil mahal ang pinangbayad dyan ng Diyos. Mga kapatid, mahal ang pinambayad dyan. Kaya dapat nating ayusin yung ating mga buhay. Sige po, next slide. So dati wala tayong halaga. A piece of property can become valuable not because it's inherent value, but because an important person own it. So, sige po, next slide. So ano po yung nakikita nyo dyan? Sa mga mahilig sa sapatos. Ayan po yung sapatos ni Michael Jordan. Si Kuya Yoyot, nakita ko ang taas ng ano eh. So magkano po yan? $2.2 million. Bakit? Dahil yan ay sapatos ni Michael Jordan na kung saan ito ay ginamit niya sa isang NBA final at yun ay naipanalo niya. Kaya naman yan ang sapatos na pinakamahal na naibenta sa mga sneaker ni Michael Jordan na umabot na $2.2 million. So magkano po kaya yon? So isang ordinaryong sapatos, mga kapatid, lamang iyon, pero nabili ng gayon kalaking halaga sapagkat iyon ay minsang inari o pag-aari ni Michael Jordan. So ganun din po tayo sapagkat tayo ay binili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak. Wala nang kapantay ang ating halaga, kaya dapat nating pag-ingatan ang ating mga sarili. Amen po ba? Dapat nating pag-ingatan ang ating mga sarili. Sige po, next slide. Paano po tayo? Paano po ba natin pag-iingatan ang ating sariling buhay ayon sa ating teksto sa umagang ito? Kung babalik po tayo sa Efeso chapter 5, verse 15 to 20, una po ang sabihan, ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. So paano po ba tayo nabubuhay sa mundong ito? Mamuhay daw tayong tulad ng, sabi doon sa Efeso, mamuhay po tayo tulad ng matalino. So paano namumuhay ang isang taong matalino? Namumuhay ang isang taong matalino nang nasumpungan niya ang Diyos sa kanyang buhay at ang taong ito ay nakasumpong sa ating Panginoon. So para daw tayo mamuhay ng may katalinuhan, kinakailangan nasumpungan natin ang Diyos sa ating buhay. So naalala po ba natin yung topic natin last time? Yung wisdom na kaloob sa atin ng Panginoon, na kung saan kinakailangan masumpungan natin ang Diyos upang magkaroon tayo ng katalinuhan na nagmumula sa Kanya. At sa pamamagitan niyon, mamumuhay tayo ng may pag-iingat. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon, nire-remind niya tayo kung paano dapat tayong mamuhay kung meron tayong Panginoon. Maiingatan natin hindi lamang yung ating physical body, kundi lalo tigit sa lahat ang ating spiritual life. Dahil nasumpungan natin
ang Panginoon. Sige po, next slide. Sabi doon sa pangalawa, huwag kayong manghangal. Paano po yun? Ang hindi maging hangal. Paano po tayo hindi magiging hangal? Sabi po sa Efeso, chapter 5, verse 15 patuloy, unawain ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So hindi daw po pala tayo nagiging hangal kung inuunawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Bakit po, ano po ang sabi ng hangal? Sige po, next slide. Sabi po sa awit 14 verse 1, wala namang Diyos ang sabi ng hangal, ito ang palagi niyang katwiran, kaya naman ngayon ang kanyang buhay ay kakilakilabot at kasuklam-suklam, masamang gaway kanyang libangan. So ano po yung libangan ng isang taong hangal? Yung mga masasamang gawa ang kanyang libangan. At kapag nabanggit po yung masasamang gawa, sige po, next slide. Ano po yung naiisip natin? Iwasan po natin ang mga bisyo. Agaya po ng nabanggit natin kanina, sapagkat our body is a temple of God. Sapagkat ito ay nakasisira sa ating bilang mga mananampalataya. Ano po ang sabi doon sa teksto, mga kapatid, na ating binasa sa Efeso, sa 5:18, ano pong sabi doon? O 17, huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Huwag kayong maglalasing, sapagkat na uuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng banal na Espiritu. So malinaw po, binanggit, di ba? Ano po ba yung mga bisyo? Yung alak, yung drugs, ano pa po? So ano pa? Marami po, di ba? Yung pagsusugal. Bilang mga mananampalataya, hindi po dapat ito makita sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kapag nalulung tayo sa alak, anong mangyayari? Masisira yung ating katawan. Kapag nalulung tayo sa drug, masisira yung ating isip. Kapag nalulung tayo sa sugal, masisira ang ating kinabukasan. Diba anong sabi? Huwag niyong subukan yan, masisira ang buhay niyo. Kaya nga mga kapatid, bilang pag-iingat sa ating buhay, kinakailangan, anong sabi doon? Mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Paano po ba yung mapuspos ng Espiritu Santo? Sa verse 19 po, ang sabi doon, mag-awitan kayo ng mga salmo, ng himno at umawit ng espiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. So paano daw tayo magkakaroon ng buhay? Paano daw natin maiingatan yung ating buhay sa ating pagpupuri sa Panginoon? Dahil hindi lamang natin iniingatan yung ating physical body, kundi iniingatan din natin yung ating spiritual life. Kung tayo ay nai-engage sa mga gawain ng ating Panginoon. At yung huli, sabi niya, sige po, next slide, palagi kayong magpasalamat sa Panginoon. Paano natin mapapasalamatan ng Panginoon? Kung nakikita natin ang biyaya ay buhat sa Diyos. At kapag nangyari yun, tayo'y magpupuri at magiging mapanalanginin. Sabi sa verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na aking Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga mga kapatid,
kung meron tayong paano natin maiingatan yung ating buhay o mapapamahalaan yung ating buhay, ingatan natin kung paano tayo mamuhay. Huwag tayong mga hangal. Umiwas tayo sa bisyo at palaging magpasalamat sa Panginoon sapagkat ipinagkatiwala niya ang ating buhay, kaya dapat nating pamamahalaan na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sige po, next slide. Ano pong sabi niya dyan? The worst sin against stewardship is to waste your life. Di ba po, wag po nating sayangin yung ating buhay sapagkat mahalaga yan sa ating Panginoon. Kung hindi nating pinapahalagahan ang ating buhay, tayo po ay lumalabag sa kalooban ng ating Panginoon. At sabi niya dyan, sige po next slide, living for God's glory is the greatest achievement we can accomplish with our life. Kaya nga po sa umagang ito, nawa ay pag-ingatan natin yung ating buhay, pamahalaan natin yung ating mga buhay. Ini-invite tayo ng Panginoon na maging mabuting katiwala ng ating mga buhay na hiram sa atin ng ating Panginoon. Ingatan natin ito at gamitin lamang para sa kapurihan ng ating Diyos at huwag nating sayangin ang ating buhay sapagkat ito ay binili ng Panginoon sa malaking halaga. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang na siyang may akda ng ating buhay, mapahalagahan natin ito. At sa takdang Panginoon, o sa takdang panahon rather, maibalik natin ito sa pinaghiraman na natin ng naayon sa Kanyang kalooban. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito dahil patuloy kang nangungusap sa bawat isa sa amin. Kami nga ay iyong mga katiwala at sa umagang ito, niremind mo kami kung paanong pamamahalaan ng maayos ang aming mga buhay na hiram sa iyo. Tulungan mo kami na gamitin namin ang aming mga buhay na naayon sa iyong dakilang kalooban. Hindi lamang ang aming buhay, kundi maging ang aming spiritual life na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang ang lahat na ito ay maging mabangong banal na samyo sa iyong dakilang harapan. Marami pong salamat, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran kung nagkaminsan ay hindi namin napapamahalaan ng maayos ang aming sarili. Tulungan mo kami, Panginoon, i-guide mo kami, i-lead mo kami, at nawa ay maging mabangong samyo kami sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng aming buhay, ng aming patotoo, ng aming paglakad sa liwanag at pag-ibig na iniutos mo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ating Panginoon sa napakagandang mensahe na natanggap po natin ngayong umaga. Ngayon po idadako po tayo sa ating pag-aalala sa ating Panginoon, ang banal na hapunan. Sige po, tinatawagan po ang mga communion assistant, mga kabataan.
Maaari pong tawagin na rin ang mga bata. Tayo pong lahat sa paanyaya sa banal na hapunan. Tunghayan po natin ang ating PowerPoint. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak na Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at nilibing, sa 3 araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umpo sa kanan Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto upang kumana ang mga nabubuhay at ang mamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ang panalangin po ng pagsisisi, tayo pong lahat, makapangyarihang Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, lumalang na lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin at natatangis ang mga kasalanan, kasamaan, bituin ay aming nagagawa sa pag-iisip, sa pagsalita, gawa laban sa iyong kamahalan. Iniwan namin hindi tapos ang mga bagay na rapat namin gawin, ngunit ikaw, o Panginoon, maawa ka sa amin. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasamaan at marapatin mo kami makapaglingkod at maglugod sa iyo sa pagbabago ng buhay, sa karangalan, kalatian ng iyong pangalan, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Narito po ang salita ng kapanatagan. Kung ang sino man ay nagkasala, may tagpamagitan tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid, siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan. Sapagkat mayroong isang pakibahagi tayong lahat sa isang tinapay, isang pakibahagi sa katawan ni Kristo, ang tinapay na ating pinagpapasalamat, dito nakaugat ang ating pagkakaisa. Isang pakikibahagi sa dugo ni Kristo, ito nangangahulugan ng isang paglilinis at isang bagong buhay para sa lahat. Ito ang saro na ating pinagpapasalamat, ang luminis sa sala ng buong sanglibutan. Ngayon po, ang dulang ng Panginoon ay bukas na. Tayo pong lahat ay inaanyayahan. Unahin po natin ang mga bata, kasama po ng kanilang mga guide. Minahal ni Jesus ang mga bata, kaya naman kabahagi sila ng ating Holy Communion. Tunay nga lang mga batang ito ang pag-asa ng ating church. Ang wika ng ating Panginoon, minsan may nagdala ng mga bata sa Kanya at sila ay pinagpahala ng Panginoon. At ang wika niya, maliban na kayo ay matulad sa mga bata, hindi kayo paghaharian ng Panginoon. Nakita ng Panginoon ang buong pusong pagtitiwala, ang pagsunod ng mga bata. Kaya naman ito ay ginawa niyang isang halimbawa sa bawat isa sa atin nung minsan siya ay narito sa lupa. Kaya naman salamat sa buhay ng mga batang ito. Patuloy natin silang ipanalangin kasama ng mga nag-guide sa kanila, na hindi nila kailan nakakalimutan ang salita ng Panginoon hanggang sa kanilang paglaki.
ng ating Panginoon ay narito sa lupa. Siya'y dumampot ng tinapay at nakapagpasalamat, kanyang sinabi, ito ang aking katawan. Kunin at kanin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sige po, kanin niyo po ang katawan ng ating Panginoon, mga bata, kasama ng kanilang mga guide. At pagkatapos ng hapunan, siya'y nanalangin at pagpasalamat, kanyang sinabi, ito ang aking dugo. Kunin at inumin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay niyo pong inumin ang blood ng ating Panginoon, ang wika ng ating Panginoon. Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan dahil sa katulad nila naghahari ang Panginoon. Amen. Sige po, patuloy tayo makibahagi sa banal na dulang ng ating Panginoon. Alalahanin natin ang kanyang ginawang pagpapakasakit, pagdurusa sa bawat isa sa atin, ang kanyang katawan na tumanggap ng pagpapakasakit, ng sakit ng pagdurusa ng latay, upang ang ating mga karamdaman ay mapawi. Ang kanyang banal na dugo na nabuo sa bundok ng Kalbaryo, na pinanghugas sa ating mga kasalanan, kaya naman tayo ngayon ay malinis na at malaya lang pumasok sa Holies of Holies dahil sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya nawa, habang ginagawa natin ito, ay magkaroon ng kapangyarihan ito sa bawat isa sa atin, at gawin din natin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang ating Panginoon ay narito sa lupa, siya'y dumampot ng tinapay at napagpasalamat, kaya sinabi, ito ang aking katawan, kunin at kanin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay niyo pong kanin ang katawan ng ating Panginoon. At pagkatapos ng hapunan, siya'y nanalangin at nakapagpasalamat, kaya sinabi, ito ang aking dugo. Kunin at inumin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay niyo pong inumin ang wika ng ating Panginoon. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Humayo kayong taglay ang kabutihan, katapatan ng Panginoon sa inyong mga buhay. Amen. Sige po, patuloy tayong makibahagi. Patuloy kayong makibahagi sa dulang ng ating Panginoon. Patuloy nating damhin ang presensya ng Panginoon sa ating pakibahagi sa kanyang banal na dulang, na minsan ang ating Panginoon ay nakipamuhay sa bawat isa sa atin dahil sa laki ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At nawa ang mensahe ng Lord's Table ay sumaating lahat habang tayo ay nakikibahagi sa kanyang banal na dulang, na minsan ang ating Panginoon ay bumaba, nagkatawang tao sa bawat isa sa atin upang makibahagi at damhin at maranasan ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya naman, lubos tayong nauunawaan ng Panginoon kalagayan.
Ang ating Panginoon ay pinadama niya yung kanyang pag-ibig isa sa atin. Kaya naman nawa, maramdaman din natin ang kanyang pagmamahal habang tayo ay nakikibahagi ng kanyang banal na dulang. Nung ating Panginoon ay narito sa lupa, siya'y dumampot ng tinapay at nagpasalamat, kanya sinabi, ito ang aking katawan, kunin at kanin ito sa pag-aalaala sa akin. Sige po, kanin niyo po ang katawan ng ating Panginoon. At pagkatapos ng hapunan, siya'y dumampot ng sarot ng nakapagpasalamat, kanya sinabi, ito ang aking dugo. Inumin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang wika ng ating Panginoon, minahal ko kayo, kaya naman dapat kayong magmahalan sa bawat isa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Panginoon at patuloy na ipadama sa lahat ng tao at maging sa hindi kaibig-ibig. Amen. Sige po, ang ating Panginoon ay narito sa lupa, siya ay dumampot ng tinapay at pagpasalamat, kaya sinabi, ito ang ating katawan, kunin at kanin ito sa pag-aala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin. At pagkatapos ng hapunan, siya nanalangin at dumampot ng sarot, kaya sinabi, ito ang aking dugo. Inumin niyo ito sa pag-aala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin. Ang wika ng ating Panginoon, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At turuhan sa lahat ng mga pinag-uutos ko. At lagi ninyong tatandaan akong kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Ngayon po idadako tayo sa ating paghahandog ng ikapu, pangako, at sa salamat.
Sige po, tayong lahat ay tumayo. Kaloob sa'yo'y handog, anumang aming naimpok ay biyaya ng Diyos. Amen. Muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan, Panginoon, sa aming paghandog ng aming mga pangako, seed at pasasalamat bilang tanda ng aming pagkilala sa iyong kadakilaan, kabutihan, katapatan sa aming mga buhay. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak na patuloy na nagkakaloob. Ibuhos niyo po sa kanila ang pagpapala ng higit sa kanilang inaasahan. At ganoon din po sa iyong mga anak na hindi makayanan makapagkaloob tulad nito. Bayaan niyo po ang kanilang buhay ang ipagkaloob nila sa iyo at pagpalain mo rin sila. Sa pangalan ni Jesus itong aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat, Great is Thy Faithfulness. O Diyos naming Ama, laging tapat ka, hindi nagbabago sa tuwi-tuwi na namamalagi ang awat pagsinta. Ang katapatan mo'y walang hanggan. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Taganitagulan at sa tagaraw, buwan araw at bituin kumikinang, nag-aawitan na may kasayahan. Katapatan mo, O Diyos, ay tunay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po dahil muli ay kinikilala namin ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng muli mong pagre-remind sa bawat isa sa amin na kami ay maging mabuting katiwala ng aming buhay na hiniram namin sa iyo, na kung saan ito ay gagamitin lamang namin para sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kapurihan at sa iyong kadakilaan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga pagpapala ng buhay na nagmumula sa iyo.
Tulungan mo, Panginoon, na ikaw ay laging maitaas ng bawat isa sa amin at patuloy na makita ang iyong kadakilaan. Pinagpipray ko rin sa iyo ang iyong mga anak na nakaluhod sa harapan, nakaupo, Panginoon, maging nga sa FB Live, anuman po ang panalangin ng kanilang mga puso ay patuloy niyo pong pagkaloob sa kanila. Patuloy mong ibaba ang iyong dakilang presensya sa bawat isa sa kanila upang ang humihingi ng pagpapala ay patuloy na magpala. Ang humihingi ng magandang kalusugan ay patuloy mong pagkalooban ito. Ang humihingi ng wisdom ay pagkaloob mo. At ang humihingi ng kalakasan ay patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Pinagpipray rin namin sa iyo ang mga kapatid namin na mag-celebrate ng kanilang mga birthday. Ngayon pong August 4, kapatid na Angelo Uy, kapatid na Vanessa Monterde. August 5, kapatid na John Joshua Katapang. August 6, kapatid na Jonathan Uy, Rayel Pelonia, Claribel Guarte, Raisa Patonogon. At sa August 8, kapatid na Reverend Ann Uy, John Michael Uy. At ganoon din po sa kanilang wedding anniversary sa August 8, Mr. and Mrs. Dennis Saclolo. August 9, Mr. and Mrs. Eduardo Ainsa. Salamat po sa mga anak mong ito. Ganon din po, pinagpipray din namin sa iyo ang lahat ng nalalapit na gawain ng aming iglesia. Ang kanyang program planning sa Saturday, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga balakin. Tulungan niyo po kami. Nawa patuloy niyo pong ipagkaloob sa iglesyang ito ang lahat ng aming mga ninanais para sa iyong mas kapurihan at kadakilaan. Salamat po sa bumubuo ng konseho sa pangunguna ng aming minamahal na chairman si Kuya Jean, ang mga lay organization sa kanilang mga bagong pamunuan, sa mga bata na patuloy na nagsusumikap na kahit minsan na hindi pa nila maunawaan ang kanilang napakikinggan, ay ikaw ang nagtatanim nito sa kanila. Sa mga kabataan, tulungan niyo po sila sa kanilang patuloy ding paglilingkod ng may kagalakan. I-bless niyo po sila, lalo na po sa kanilang nalalapit na pagbabalik sa eskwelahan. Ihanda niyo po ang kanilang mga puso't isipan. At nawa maging balanse din ang kanilang oras. Nawa sa kabila ng kanilang pag-aaral ay hindi pa rin nila makaligtaan ng iyong iglesia. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Tunay nga na wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Pagpalain mo rin po ang aming minamahal na bansa. Patuloy niyo pong ingatan, ilayo sa anumang hindi magagandang pangyayari. Salamat din po sa lahat ng aming mga tinatanggap na pagpapala sa iyo. Ang pagpapala ng buhay at kalakasan, ang pagpapala ng kaisipan, ang pagpapala ng aming mga talento na kung saan ngayong buwan ng pagkakatiwala ay kinikilala naming lahat sa iyo ng mula. Marami pong salamat, dakilang Diyos. I-bless niyo po lahat ng mga nagpa-participate
naglilingkod sa iglesyang ito. Hindi ko man mabanggit ang kanilang pangalan. Salamat po. Sa lahat na nagkakaloob ng kanilang mga tinatangkilik, salamat po, Panginoon. Patuloy po kaming magtatapat sa iyo na ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang aming mga gawain pagkatapos nito, ang aming mga meetings, ang confirmation class, at ganoon din po yung iba na pupunta sa iba pang mga gawain. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po, dakilang Diyos, ang aming panalangin na punong-puno ng pagtitiwala, pasasalamat at pagkahayag ng aming mga buhay ng may katapatan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang ulang estropa. Kataran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay, ang pag-asa't lakas ay ang lahat ng ito'y kaloob lamang. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw ang Kinamamalas ang nasa ko ay aking natanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Amen. Sige po, tanggapin po natin ang benediction. Crossroad United Methodist Church family, receive the benediction came from the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Furthermore, Amen. Salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Narito po ang mga pahayag at malasakit ng ating iglesia. Tayo pong lahat ay wini-welcome sa umagang ito. Salamat po sa mamibiyayang pagsamba. Ngayon po ay buwan ng August.
sineselebrate natin ang linggo ng wika. Kaya salamat sa Panginoon. Sa susunod pong Sunday, ang ating pong mga magsisiganap sa susunod na linggo, ang ating pong tagapanguna, si Teacher Flor Manahan, ang ating pong tagapagsalita, si Kuya Jean Albert Bilunta, sapagkat po ang inyong pastor ay nasa New Zion United Methodist Church. Ang ating pong midweek steward, ang ating pong tagapanguna, si Ate Sol, ang ating pong speaker ay si Ate P. Ang online Bible study po ay, ang maglilid po sa atin ay si Kuya Edgar Ainsa. Ang ating pong mga gawain, ang ating midweek service, every Wednesday, 7 p.m. ay nagpapatuloy. Kaya po, nawa kung gaano tayo karami sa divine service ay suportahan po natin ito. Ganon din po ang ating online morning devotion every Monday, Wednesday, and Thursday. Suportahan po natin ito. Ang visitation po, Friday, ang care group ng mga kababaihan, face-to-face na po, every Sunday pagkatapos po ng ating pananambahan. Ang kapihan at panalanginan ng kalalakihan ay every Saturday alas 8 po ng umaga. Ang ating pong Sunday School, dumating po tayo dito sa loob ng church ng mas maaga, 8:45 hanggang 9:30 po. Ang kids po ay 10:30 po. Ang care group po ng mga kabataan na ngayon po ay nagkakandak ko ng confirmation class ay pagkatapos po ng ating pananambahan. Ganun din po ang choir practice every Saturday and Sunday. Ang program planning po ng ating church ay sa Saturday na po. Ipag-pray po natin ang gawain ito upang mabalangkas po natin ang gawain ng ating iglesia. Sige po, anas po si Ate P. Salamat sa Panginoon sa kagalingan na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Yan, magandang umaga po sa lahat. Tulad po ng ating narinig kanina sa mensahe ng ating pastor, sa mensahe ng ating Panginoon, we don't own anything. Yan. Everything comes from God. So sa lahat po ng kung anong mayroon tayo, ito po ay pag-aari ng ating Panginoon. At nararapat lang po na tayo ay maging isang mabuting katiwala. Sa araw po ng August 18, muli po nating gagawin yung one-day income salary. Yan. Kung ano man po yung ating one-day income, dati po ang minimum wage ay 610. Ngayon po ay 645 na. So kung ang ating sweldo po, kada isang araw ay 645, isa-sacrifice po natin yon at ibibigay po natin yon para sa ating Panginoon. Kung ang baon ng mga kabataan ay 50 isang araw, ibibigay po natin sa Panginoon ang 50 pesos sa araw ng August 18. So August 18 po, one-day salary or one-day income para po sa ating Panginoon. Sa August 18 po. Maraming salamat po. Patuloy din po kami nagtitinda ng mga t-shirts para po sa ating fundraising. Maraming salamat po. Mamaya po pala after ng service, antayin lang po natin, darating po yung architect na kausap po natin para po sa isang meeting, para po sa presentation. Para po sa kaalaman ng lahat, mayroon po kaming kinakausap na architect para po sa ikagaganda ng ating iglesia. So sa mga susunod na panahon po, siguro ipapresent po namin ito at i-inform po namin kayo kung ano po yung mga updates. Pagnalangin po natin sa Panginoon na